Kinwestiyon ngayon ng dating mambabatas at ngayon mayoral candidate na si Engineer Diego T. ang Calamba District Hospital sa Misamis Occidental dahil pinipili lang umano nito ang mga pasyenteng tinutulungan. Tanong ngayon ng dating kongresista, saan napupunta ang perang binabayad ng mga pasyenteng hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon? Yan ang tinutukan ni Almar Forzuelo. Sa tulong ng Jude and Judel Foundation, nakalabas na ng ospital sina Aling Ruelda Carangue at ang bago nitong silang na sanggol. Nauna nang naibalita sa SMNI News ang sitwasyon ni na Aling Ruelda na ilang araw na malagi sa Calamba District Hospital sa Misamis Occidental dahil namimili umano ng tutulungang pasyente ang ospital. Sabi ng pasyenteng si Aling Ruelda, wala na sana siyang babayaran dahil sa programa ng PhilHealth. Ang paglabas ni na Aling Ruelda sa ospital ay kinumpirma ni dating congressman at ngayon mayoral candidate Diego T. Salamat sa Ginoo. Luckily for Plaridel and for the patient, we have Jude and Judel Children's Foundation. It's a foundation, a registered, duly registered foundation who help the sick children of Plaridel. So, doon sila humingi ng tulong. Ngunit kahit nakalabas na ng ospital si Aling Ruelda at ang kanyang anak, hindi maiwasan ni Engineer T na magtanong kung saan napupunta ang perang binabayad ng mga pasyenteng hindi binibigyan ng pribilehiyo dahil lamang hindi sila kaalyado ng kasalukuyang namumuno. Sa Tagalog, wala kang babayaran. No? Bakit may babayaran? Saan mapupunta ngayon yung pera na binayad ng foundation? Babayaran naman ng PhilHealth kasi no balance billing. So, doble ang payment. Ganun bang mangyari? Baka pwedeng pakitanong sa PhilHealth din. Baka may anomalyang nangyayari or baka may malaking tubo ang hospital. Ito ay isang government hospital, a provincial hospital also, district hospital under the supervision of the provincial governor. Hindi rin lubos maisip ni T kung bakit kailangang maningil pa ang Calamba District Hospital gayong malinaw na may mga programa naman ang gobyerno para sa mga indigent o mahihirap na pasyente. Meron naman tayong universal healthcare law, galing ako dyan na basta indigent ka, basta nabilong ka sa below poverty line, kasama ka sa NHCS, 4-piece ka, social pensioner ka sa senior citizen, wala ka naman talagang babayaran kung sa totoo lang. Para kay T, malinaw ang problema. Halataan niyang sinasamantala ng kasalukuyang administrasyon ang kahirapan ng mamamayan para sa pansariling interes. Ang problema, pag may nagsakit lang, wala silang pambili ng gamot, wala silang pambayad ng ospital. So, yun ang na-take advantage ng Asenso Pinoy party list, no? Kasi doon natatakot yung mga tao, wala silang pambayad sa ospital. Dahil sa mga sumbong at hinaing ng kanyang mga kababayan sa Plaridel, napagdesisyonan niyang tumakbo bilang alkalde. So, I decided to run for mayor sa Plaridel kasi dito ako based, no? Nandito sa Plaridel ang daming sumbong. So, ang commitment ko sa mga tao, ang pinakaunang ordinansa na gagawin ng aking mga SB member na ipropose ko sa SB member na basta taga Plaridel ka, kahit saang ospital, libre ka, Plaridel ang magbabayad, wala kang babayaran. Sinubukan na nga sa SMNI News na tawagan si Governor Henry Wominal ng Misamis Occidental pero tumanggi itong magpa-interview. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang Calamba District Hospital sa mga reklamong ibinabato laban sa kanila. Kaugnay ng no balance billing, lalo na't umano'y humihingi pa rin ng bayad kapag walang membership card o hindi kaalyado ng Asenso Pinoy Party List. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News.